Sa tulong ng isang post sa social media, nagkaroon ng magandang lead ang pulisya sa sasakyan na nakabundol sa dalawang magkapatid sa Parañaque noong bispiras ng bagong taon. Tinakbuhan ng driver ng dalawang biktima, ang isa ay namatay. Nakatutok si June Veneracion. Nakuna ng CCTV ang Toyota Tamaraw FX na pumasok sa South Luzon Expressway. Makarang makabangga umano ng magkapatid na magkaangkas sa bisikleta sa Parañaque noong bispiras ng bagong taon. Kagagaling lang sa misa ng magkapatid nang ma-hit and run ng FX. Patay ang 13 taong gulang na si Eric Aguera. Matinding sugat sa ulo naman ang tinamo ng kapatid na si Valentino, 11 taong gulang. Sa tulong ng isang eyewitness na nagpost sa Facebook tungkol sa kanyang nasaksihan, nagkaroon ng magandang lead ang pulisya. May concerned citizen na nakakita, no? Sinundan niya yung sasakyan hanggang sa nung pumasok sa SLEX heading Muntinlupa, nag-disengage niya. Ngayon, pinano niya sa Facebook. Kaya malaki talagang tulong tong social media rin sa Facebook na. Sa Facebook post, sinabi ng saksi na ang plaka ng nakadisgrasyang sasakyan, UCS 786. Sa pagtatanong ng investigador sa Land Transportation Office o LTO, napag-alaman nila na ang Toyota FX na may plakang UCS 786 unang nakarehistro sa isang Jonathan Yara. Ibinenta naman daw ni Yara ang sasakyan sa isang Jacqueline Munoz. Mula kay Munoz, naibenta muli ang sasakyan sa isang Benjamin Llantino na taga Parañaque kung saan nangyari ang aksidente. Hinanap ng mga pulis si Llantino sa lugar kung saan siya pinaniniwalaang nakatira. Bahay niya, wala na. Yun. Dati. Ngayon, nasa na? Umalis na eh. December pa, umalis na. Noong December, Kailan umalis? katapusan? Ba yun? Katapusan? December, January. December, wala pang Pasko. Wala lang pang Pasko. Umalis na yun dito. Patuloy raw hahanapin ng mga pulis si Llantino para maimbestigahan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.